Magandang araw po! Ako po si Sophia Lorraine. Tatalakayin po natin ang dalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa Timog Silangang Asya. Kolonyalismo at imperialismo, Timog Silangang Asya. Ano-ano ang kaibahan ng imperialismo sa kolonyalismo? Imperialismo. Ito ay nangangahulugang dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong pangpolitika, pangkabuhayan at kultural sa pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon-estado. Kolonyalismo. Ito ay nagmula sa salitang Latin na colonus na ang ibig sabihin ay magsasaka. Ang unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. Ang unang yugto ay tumutukoy sa pamamayani ng Portugal at Espanya bilang mga unang imperyong sumakop sa Timog Silangang Asya. May tatlong salik na nagtulak sa dalawang Europeyong bansa upang maglayag at galugarin ang silangan. Una ay ang pagkalimbag ng aklat ni Marco Polo. Si Marco Polo ay isang mangangalakal mula sa Venice na naglakbay sa iba't ibang bahagi ng Asya. Nang nakulong siya sa paglalakbay sa Genoa, nakakilala niya si Rustichello da Pisa at ikinuwento sa kanya ang mga karanasan sa paglalakbay. Isinulat ito ni Rustichello sa isang aklat at pinamagatang Il Milione na mas kilala sa The Travels of Marco Polo. Ikalawang salik naman ay nais ng mga Europeo na makontrol ang kalakalan ng mga produktong pampalasa. Mahal ang mga pampalasa dahil hindi ito matatagpuan sa Europa. Ang pagkakaroon ng kontrol sa kalakalan ng mga pampalasa ay isa sa mga dahilan ng kompetensya sa pagitan ng Portugal at Espanya. Ikatlo naman ay hangad din ng Portugal at Espanya na palaganapin ang Kristyanismo sa mga bansang hindi Kristiyano. Ginamit din nila ang Kristyanismo upang bigyang katwiran ang kanilang pananakop. Ang God at Glory ang sinasabing pangunahing layunin ng pananakop ng mga Europeo sa Asya. Sa unang yugtong ito ng kolonyalismo sa Timog Silangang Asya, matagumpay na nasakop ng Portugal ang mga pulo ng Indonesia habang napasakamay naman ng Espanyol ang Pilipinas. Ang ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Sa pangalawang yugto ay hindi lamang kapuluang Timog Silangang Asya ang nasakop ng mga Europeo, kundi pati ang kalupaang Timog Silangang Asya na kinabibilangan ng kasalukuyang Vietnam, Laos, Cambodia at Myanmar. Isa sa mga pangunahing naging salik na nagtulak sa mga Briton, Olandes at Pranses na tumungo sa Timog Silangang Asya ay ang Rebolusyong Industrial sa Europa noong huling bahagi ng ika-18 siglo. Ito ang nagdulot ng malaking pagbabago sa lipunan mula sa pagiging agrikultural tungo sa pagiging industrial, kaya tumaas ang produksyon ng mga ipinagbibiling produkto. Pinaunlad ng Rebolusyong Industrial ang ekonomiya ng mga bansang Europeo tulad ng Pransya, Britanya at Olanda. Dahil sa mabilis at maramihang produksyon, tumaas ang pangangailangan ng mga Europeo sa mga hilaw na materyales. Ang mga hilaw na materyales na nakuha ng mga kolonya ay ginamit para sa produksyon ng mga produkto na ipinagbili rin sa mga kolonya na nagsilbing karagdagang merkado. Ito ang nagbigay ng motibasyon at kapangyarihan sa mga bagong imperialistang Europeo upang paghati-hatian ang kalupaan at kapuluang Timog Silangang Asya. Sinakop ng Olanda ang Indonesia at nakuha ng Britanya ang Malaysia at Burma. Napasakamay naman ng mga Pranses ang tinagurian nilang rehiyong Indochina na kinabibilangan ng Vietnam, Laos at Cambodia. Maraming salamat po sa pakikinig.